Magandang araw! Ngayon ay tatalakayin natin ang pagsasaling wika ng Filipino 10 na may kasamang katanungan na ano nga ba ang pagsasaling wika at bakit ito mahalagang malaman. Ang pagsasalin ay pagdilipat diwa sa pinakanatural na paraan ng pagwiwika ng mga pinaglalaan ng mambabasa, manonood o mandilikha. Ang pagsasalin ay ang gawain ng pagpapaunawa ng mga kahulugan ng panitik o teksto at ng kinalabasang paglikha ng katumbas na teksto na tinatawag na salin wika. Ang salitang ugat nito na salin ay salitang Javanese na nangangahulugan sa Ingles na to shift, to transfer, o to change. Ito ay muling paglikha ng isang akda o teksto mula sa simulang lengguwahe o SL patungo sa tunguhang lengguwahe o TL. Isinasaisip sa pagsasaling wika ang mga limitasyon na kabilang ang konteksto, gramatika, kawikaan o idioma at ang literal na salin o pagtutumbas ng salita sa bawat salita. Ngayon, dumako naman tayo sa mga halimbawa ng tama at maling paraan ng pagsasalin. Halimbawa ay ang salitang Ingles na runny nose, na kilala sa tawag na sipon. Ngunit sa maling pagsalin, maaari itong masalin bilang tumatakbong ilong. Isa pa rito ang salitang Ingles na fall in line, na kung isasalin ng tama ay nangangahulugang pumila, at mali naman kung ito ay isasalin at sasabihin mahulog sa linya. They move to another place, na maaaring may ibang pakahulugan, ngunit dapat ay maging masusi ang paraan upang maintindihan ito. Halina at pag-usapan naman natin ang mga gabay sa pagsasalin. Una, isagawa ang pagsasalin. Dapat ay isaisip na ang ating pagsasalin ay dapat sa diwa ng isasalin at hindi ng sasalita. Kalawa, basahin at suriing mabuti ang pagkakasalin. Tandaan ang pagdaragdag, pagbabawas, pagpapalit o pagbabago sa orihinal na diwa ng isinasalin ng walang dahilan ay isang paglabag sa tungkulin ng tagapagsalin. Nabisahin at unawaing mabuti upang ito'y maging totoo sa diwa ng orihinal. Ayusin ang hindi malinaw at maaaring magpalito sa mambabasa. Dapat rin bigyan pansin at halaga ang dalawang wikang sangkot, gramatika, pampanitikang pagpapahayag, paksang isasalin at ang kultura ng dalawang bansang magkaugnay sa ganitong proseso. Maraming salamat po sa aming guro sa Filipino na si Ma'am Rachel de la Cruz at maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig.